bawat isa. Naririnig ang sigaw ng isang magtataho at ang pagkansing ng mabigat na bagay na araw-araw ay nalilito. Hindi lamang parte ng ating kultura, ngunit maging ng ating pagkabata ang marinig ang pagsigaw ng magtataho kada pagtirik ng umaga. Siya si Rolly Machado, mas kilala sa tawag na Mang Rolly, na mahigit 5 dekada nang gumigising sa lahat ang kanyang pagsigaw habang bitbit ang pinggan na bumabalans sa 2 timba ng taho at matamis na arnibal. Silang mga magtataho ang nagdadala ng tamis at init sa ating umaga sa murang halaga. Subalit, kasing tamis at init din ba ng arnibal ang kanilang buhay habang pasan-pasan ang pinggan na bumabalanse ng mga timba? Sa bayan ng Indang, matatagpuan si Mang Rolly na kasabay ng pagtilaok ng mga manok ay ang kanyang paglarga upang simulan ang kanyang paghahanap buhay. Kanya Rosa, at kasama ko naman si Vanessa. At nandito po kami ngayon para po interviewin ng isang breadwinner na nagtatod na si Kuya Rolly. Ayan, ano pong gusto nyong pakilala sa amin? Ako pala si Rolly Machado. Sa akong nagtataho. Everyday, araw-araw nagtataho. Ano po na source of income? Ang asawa po ninyo, nagtatrabaho din po? Hindi. Hindi po. Bali, ilan po kayo sa pamilya? Ano? Ilan po ang anak ninyo? May babae po ba? Lalaki? Meron. 2 lalaki, 2 babae. May mga asawa na rin po at apo. Meron na rin. Taga saan naman po kayo? Taga Imos, ang province ko, Pampanga. Kasalukuyan po, nasa Indang po tayo. Kung nabiyahe po kayo, araw-araw po yun. No? May tirahan po kayo dito sa Indang. Wala, araw-araw. Di. Hindi mahirap din po yun. Tapos pamasahe din po. Magastos po ba? Oo, kasama na rin sa budget yung pamasahe. Eh, kinikita naman po siguro. Meron naman. Mga ilang hours po kayo nagkukog? Bago mula rito hanggang Imos, pagka umaga ay 1 oras na yun. Pagka pauwi na, conforme sa traffic, kung ano oras ka makakauwi. Meron ng 4 na oras ka nasa biyahe. Bali, ano po yung saloobin at pakiramdam mo po na ikaw lang po ang inaasahan ng iyong pamilya? Ano po kahirap yun? Lalo na po sa aspetong pinansyal. Ay sa akin walang mahirap kasi kung meron, kung wala. Ganun lang. Bilang ama din po kasi parang responsibilidad niyo po yan na may ahon ng inyong pamilya. Wala naman po ito na apekto sa inyong pong pagiging breadwinner, sa inyong pong pangarap. Wala naman siyang epekto. Basta ang pangarap ko lang makatapos yung pinag-aaral ko. Apo ko na lang ang inaasahan kong makatapos. Ano may mga trabaho naman po ang inyong mga anak? Wala. Ngayon ang trabaho pa rin. Ano naman po yung pinakamalaking tagumpay po na nakamit niyo po sa inyong career at saka para po sa inyong pamilya? Ang tagumpay na masasabi ko wala pa. Kasi inihintay ko pa yung tagumpay. Pero, nakakaraos naman araw-araw. Bali, ano naman po yung mapapayo niyo po sa kapwa breadwinner niyo po? At sisipagin lang. Wag lang masisiraan ng loob. Sipag at tiyaga lang po talaga kailangan bitbitin sa araw-araw, no? Bali, ano po masasabi ninyo sa konsepto, kultura ng pagiging breadwinner dito sa Pilipinas? Ang masasabi ko, wala akong alam masabi sa breadwinner. Ang alam ko lang masasabi ko sa breadwinner, sisipagin para sa mga. Parang wala po sa edad po, o gulang, ang pagtatrabaho po na. Oo. Kahit bata, matanda, pagtatrabaho po. Basta pagka
talagang tatamad-tamad. Yung mga lalaki. Kamusta naman po ang mga anak mo? Ayun. Ang mga anak ko, okay naman sila. Kasama niyo ba po sa tahanan ninyo? Oo, kasama. Hindi, yung dalawang babae, iwalay kasi nandun sa mga asawa nila. Pero close po kayo, mga anak mo. Oo, yung Sunday, everyday, minsan nagkikita-kita kami. Nandun din sila. Araw-araw. Ilang taon na po kayo ulit sa trabaho na magtatakot po niyo? Ano pa, 45 years. 45. Ilang taon na po kayo ngayon? 58. Wow! Ayan, so bakit po hindi napiling pasok na magtatakot? Hindi kasi nung araw, nung pagka-graduate ko elementary, ngayon, 3 months lang ako sa high school, mayaw na ako. At sinama na ako rito, tinulong na ako. Magtinda ng tao. Sa Cavite, Pampanga pa yun. Anong oras po kayo pumupunta doon sa kinukuhaan ninyo ng taho po? Ano hindi, nagising ako ng alawa na ng madali araw, napila ako ng birthday ng alas 2. Doon Bali, din kami nakatira. ay ganun. Anong oras po kayo nagsisimula magtinda ng taho po? Informe kung ano oras ako pero karaniwan, 6:30 na. Napakaaga. Anong oras naman po kayo natatapos magtinda ng taho? Informe rin kung gaano ka... Depende po kung gaano katuli ng... pagbenta, Opo. kung matumay ba. Ano po yung mga problema o balakid na kinakaharap ninyo sa pagtitinda ng taho po? Ay, wala. Wala naman. Sa isang araw po, magkano pong kinikita niyo sa pagtitinda? Ang iba pa rin, hindi yung hindi ka fix. Sapat po ba yung Kinikita. Bukod sa... Hindi ko ay kung sapat po yung Kinikita po ninyo sa pagtitinda po ng taho. Eh kung sapat, sabihin natin, oo, kahit kulang ko. Ay, kulang pa rin talaga. ano po nagawa sa buong buhay niyo po? Ha? Ako, pinagsisiyan ko. Siguro yung pinagsisiyan ko sa buhay ko yung hindi ko na ibigay ang mga pangarap ng aking mga anak. Yun lang. Hindi ko na ibigay ang mga pangarap ng anak nila. Pero sa tingin niyo po, satisfied ba po yung mga anak mo? Oo naman. Napalaki ko naman sila ng ayos. At masunurin pa rin. Kaya nga lang, nawalan sila ng trabaho. Kaya nasa akin ang mga anak nila. Yun lang naman. Ni minsan po ba hindi niyo po naisip na tumigil po sa pagtatrabaho? Hindi. Kasi kailangan natin kumain araw-araw. Sa loob ng isang araw ay 3 beses ang kakain. Mangyari sa amin 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Dahil sa dami ng aking pinapakain. Maaari, lang. Kulang lang ko. Kahit wala, meron. Napaka-positibo niyo po sa buhay. Oo. Tularan po. Ang taho ay orihinal na nagmula sa China noong panahon ng dinastiyang Han. Ito ay gawa sa pinrosesong balatong o soybean na hinahaluan ng arnibal at sago. Sinasabing ito ay nauso dito sa Pilipinas dahil sa mga Chinong nangangalakal bago pa tayo sakupin ng mga Espanyol. Sa ngayon, ito ay nagsisilbing hanap buhay ng mga Pilipinong may sipag at tiyagang magbuhat ng 2 balde ng taho bilang sagot sa pangangailangang pinansyal ng kanilang pamilya. Ano pong pangalan niyo, ate? Sharilyn Martin. Yun po. Gano'n nga po kayo katagal nabili kay Rolly? 3 years old pa lang ako nagpagtrabaho na yun. Ang tagal na po. Ano po? Mga anak ko sa kanilang labo. Ano naman po masasabi niyo sa taho na tinda ni Kuya Rolly? Hindi kami nabili sa iba. Kay Kuya Rolly lang po. Kahit may nagtitinda. Opo, kay Kuya Rolly naman po. Ano pong masasabi niyo? Siyempre, ano kuya? Napakasipag, kahit kung ulan, nagtitinda.
Kalimit na bumibili ng taho. Hanggang sa pila, halos araw-araw. Araw-araw po. Ano po masasabi niyo sa taho na tinitinda ni Kuya Rolly? Una ko na masabi ko, masarap kasi elementary pa lang ako si Rolly nagtatawag na. So, okay na po. Kami naahon siya kada barangay namin. Ano naman po masasabi niyo kay Kuya Rolly? So, okay na po kayo sa taho. Una-una, mabait kasi marami siyang kakilala, marami na rin suki. Kasi magaling makisama sa mga tao. Opo. Gaano man katamis ang taho na naging parte na ng ating kabataan, hindi natin maikukuli ang hirap at pagod na nararanasan ng mga nagtitinda nito. Ang bawat pasad, salok, at pagod na nararamdaman nila ang siyang tumutugon sa mga sigurang kumakalap upang makaraos sa araw-araw. Katulad ni Kuya Rolly, nagpapatunay lamang ito na ang pagiging breadwinner ay walang